Pagkat ikaw ang Diyos na tapat sa aming mga buhay at hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon. Amen po ba? Church, let's continue to worship the Lord. And again, alalahanin natin kung gaano kabuti si Lord sa buhay natin. Maybe some of you here, dumating ka na sa point ng buhay mo na, Lord, ayoko na, parang walang nangyayari. Diba? Or ikaw bilang kabataan, Lord, ano bang purpose ng buhay ko? Ano bang pinaglalaban ko dito, Lord? Hindi ko alam. Pero sabi nga po sa Awit 100 verse 5, sapagkat ang Panginoon ay mabuti. Ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. At ang kanyang katapatan ay sa lahat ng salinlahi. Maybe you are wondering why you are here right now. Isa lang po ang dahilan dyan, dahil ang Diyos na tumawag sa'yo ay tapat at mabuti. Noon pa lang, pinapanood ka na niya. Noon pa lang, pinili ka na niya. Kaya ngayon, nandito ka para i-celebrate yung kabutihan ng Panginoon. Yung mga ginawa niya sa buhay mo at mga gagawin pa. Amen? Kaya naman, why don't you lift up your hands habang inaawit mo ito? Yes, God, we worship you, Lord. Hallelujah, Lord. Tunay nga ika'y dakila. O aming Diyos. Yes, God. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo ay wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay iaalay.
pagkabuti mo, O Diyos, sa aming mga buhay, Lord. Lord, hindi namin maikakaila kung gaano ka katapat at kabuti, Panginoon. Lord, patawad po sa mga oras, Panginoon, na nakakalimutan namin yun. Patawad po sa mga oras, Lord, na hindi namin nakikita yung kabutihan mo. Dahil ang totoo, Panginoon, never mo kaming iniwan. Never mo kaming pinabayaan, O Diyos. Lord, kaya hayaan mo na sa hapong ito, Panginoon, wala kaming ibang isisigaw kundi ang kabutihan mo. Ang katapatan mo, O Diyos, sa aming mga buhay. Hallelujah, Lord, mula noon hanggang ngayon, hindi ka nagbabago, O Diyos. Hallelujah. Why don't you sing this song? Hallelujah.
lumuyak sa iyong harapan, Panginoon. Lord, patuloy kang maghari at maitaas sa gawain ito. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen! Napakabuti ng ating Diyos sa ating buhay. Amen? Thank you, Life Giver Worship, for leading us to a powerful praise and worship. Hello, Life Giver family. I am Nicole Dominic Talua, and I am here to share my life-giving story. Growing up, I thought we were well off. May malaking bahay, maganda yung neighborhood, may car, naka-enroll sa private school, at palaging namamasyal. Hindi man kumpleto ang aking pamilya, pero masasabi kong masaya to. I'm an illegitimate child. Although okay kami ng tatay ko, but we were never close. Hindi nagtagal, biglang nagbago ang takbo ng aming pamumuhay at na-challenge kami financially. I remember one morning, I was crying dahil gutom na ako at sabi sa akin ni Mami, "O eto, bumili ka muna ng Milo habang inihintay natin si tito mo." At ang inabot niya sa akin ay nakatape na mga sentimo. Umabot sa point na hindi na namin alam kung saan kukunin ang aking tuition fee. Sa hirap ng sitwasyon namin, yung tita ko na nasa Saudi offered her house. Gumaan yung bills namin at dahil doon nakapag-enroll pa rin ako sa private school. Sinubukan naman ni Mommy na magtayo ng sari-sari store pero it wasn't enough. Dire-diretso ang naging challenges namin. Namatay yung tito ko na tinurin kong tatay and I was so broken that time. Wala na nga si Papa, nawala pa yung tito ko. So paano na? Dahil kailangan kaming buhayan ni Mommy na magkapatid, naging domestic helper siya sa Hong Kong. Since walang female figure na matitira sa bahay, kinailangan kong lumipat sa La Union, sa tita ko, at nahiwalay ako sa kuya ko. Akala ko dahil nasa ibang bansa na si Mommy, magiging okay na ang lahat. Pero naungutang pa rin pala si Mommy dahil hindi sapat yung kinikita niya para sa aming magkapatid. Lagi akong late enrollee at hindi pinag-e-exam dahil walang pera. Suki sa accounting office dahil sa promissory note. Despite that realization, pinilit ko pa rin talaga si Mommy na bumili ng iPad dahil yun yung advice sa amin for books. That same school year, kinailangang tumigil ng kuya ko sa pag-aaral dahil hindi na talaga kaya ni Mommy. Nagpatuloy ako sa aking pag-aaral, kaya lang, I was bullied in school. Never really had genuine friends, kaya mas pinili kong mag-fit in. Natutong uminom, mag-vape, and worst, I suffered from sexual sins. Naging rebelde akong bata. Yung maskara na sinusuot ko sa labas ay nadala ko sa bahay. Pumangit na rin yung relasyon ko sa aking mommy na nasa ibang bansa, pati na rin sa tita at mga pinsan ko na kasama ko sa bahay. Sigawan at umabot na sa pisikalan, at yung tita ko na super close ko ay gusto na akong ibalik sa QC. Kaya lang nag-lockdown. Dito na ako in-encounter ni Lord. When the pandemic hit, I struggled with my emotions. I asked myself, ito na lang ba yung buhay ko? Pagod, hiya, lungkot at matinding depression ang naramdaman ko. Dito pumasok sa isip ko na maging active sa church. Alam ko maayos lahat once na idil ko ang lahat kay Jesus. Finally, dinala ako ni Lord dito sa QC and my cousin, Kuya Oliver, invited me to Life Giver. When I attended Life Giver, I felt God's presence and I felt safe. Finally, I joined Life Giver Commonwealth kasama yung kuya ko at pinsan. My mentor, Ate Keith, guided me habang lumalalim ako kay Lord. Dito ko na rin natutunan ang power of generosity. Naging habit ko po ang giving
At hindi ako pumapayag na hindi ako nakakapagbigay. And now, 3 years ko na pong pinapractice ang pagbibigay ng tithes and offering. With my faithful giving, God blessed me with so many things. Nabago yung buhay ko, na-survive ng family ko yung COVID-19, and I-fixed my relationship with my family. Close na kami ni Daddy. Ang dating away ng tita ko at mommy ko ay naging comfort. Now, God also provided financially. I'm now an incoming 4th year nursing student. Sinagot niya lahat from my paraphernalias and siya rin ang nag-provide ng allowance ko sa malalayong hospital duties. Approved na rin po yung scholarship ko. Hindi lang for college yung pinovide ni Lord, but also my tuition fees and registration fees sa Life Retreat, VLC, Puso Basic Counseling at SOD1. I was baptized last February 22 and I graduated from SOD1 as top of the class with the best group. Last year, 50 pesos na lang yung meron ako, pero dahil I really wanted to give, I gave it all kahit wala na akong pamasahe. And so He blessed me with a person na sumagot ng 500 pesos ko na kulang para makahabol sa youth camp registration. And this year, sobrang daming sumuporta sa small business namin ni Kuya CJ na Abraham that we were able to fund our youth camp registration. And this year din na youth camp, kami ang group ko ang tinanghal as champions. Now, 1 year na ako sa dance ministry and I'm also serving sa production ministry and Touch Campus. And just last week, may nag-bless po sa akin para makapag-braces na ako. Hindi lang through finances ako blessed ni Lord because He also blessed me with a family here sa church na walang sawang nagbibigay sa akin ng suporta at pagmamahal. And that is Life Giver Commonwealth. Yung teenager na nagsusuot ng maskara para lang magustuhan ng ibang tao at sobrang insecure with herself ay minamahal na ngayon. Wala pala talaga sa maling lugar ang tamang pagmamahal. Si Lord lang pala ang kailangan ko para mahil ang puso ko. Life Giver Church, if you're looking for love, huwag mong hanapin sa tao. Dahil na kay Lord ang totoong pagmamahal. Be faithful with your giving at kaya kang pagpalain ni Lord more than you could ever think of. I'm Nicole Dominic Dalua and I'm a life giver. Church, let's give. Hey, palakpakan naman natin si Lord sa buhay ni Nicole, no? Sa kanyang pinsan, si Oliver. Madalas yung mga kasama natin sa bahay, hindi na born again dahil sa atin eh. Pero at least na born again. Ibig sabihin, born again si Kuya Oliver. Tama ba? Amen. At trinay kong habulin yung forma ng Gen Z. Nag-uusap kami ni Jan sa likuran. Kaso parang mukhang naging asek ako ng DNR. Trinay lang naman anyway, no? Ang layo no? Nasa naman daw yan. Huwag na lang kayong tumingin sa pababa, no? Pataas na lang, no? Hindi, biro lang. Biro. Tama ba? Draw ba? Draw? Draw daw, no? Sayang. Laki pa naman ang pusta ni Jan. Hindi, biro lang. Anyway, no? Biro lang. Ang pagkakaalam ko, pagkakarinig ko, maraming Gen Z. Tama? Sino ang mga Gen Z? Siyempre lahat, makikitaas ang kamay. May nakita po ako doon, naka-blue na Gen Z. Ay hindi, si nanay pala yun. Kala ko may kulay yung buhok ni nanay. Natural pala yun, si nanay. Para tuloy akong dancer, hindi ako mukhang Gen Z, no? Jan? Biro lang. Sayaw na lang kaya ako, no? Biro lang. 3 bagay na mas magaling sa akin si Mark Nell. Andiyan pa ba si Mark Nell? Wala, no? 3 bagay na mas magaling sa akin si Mark Nell. Una, sumayaw. Pangalawa, mag-drive. Ang galing mag-drive ni Mark Nell. Jan Manilot, nandito, magaling yun. Pero si Mark Nell, grabe yun. Talagang makakatulog ka, no? Pag nag-drive si Mark Nell. Pangatlong bagay, mas magaling mag-Hebrew sa akin si Mark Nell. De, biro lang. Kaibigan ko si Mark Nell even without church. So, pwede ko siyang biruin, no? Sana kung nasan man si Mark Nell is masayang-masaya siya. Amen? No?
Kinukuha ko yung attention nyo ngayon kasi medyo lumalalim tayo sa double life, no? Actually, mahirap tong topic na to kasi hindi siya biro. And then, actually, maraming churches ang ayaw pag-usapan ng double life. Tama ba? Kasi umuunti no? Yung 9 a.m. ata, nag-preach na po kayo ng double life doon, di ba? Last week, no? Parang 15 lang ata sila kanina. Hindi, biro lang, marami yung 9 a.m., no? Pero kasi, masyadong seryoso yung topic. Kaya medyo nagbibiro tayo, no? Okay ba kayo doon? Kasi baka later on, hindi na tayo magpansinan, ganyan. Hindi, don't take it personal na inaatake ko kayo kasi galing naman to sa Bible, hindi ko naman siya kinuha kung saan or inimbento lang, no? Yun ang maganda. Ang problema, no? May nabasa ako sa Bible and malaking problema yung nabasa ko at mukhang madadamay ko kayo ngayong hapon, no? So, masosolve natin siya ng sama-sama. Okay ba kayo doon? No? May problema ako, nabasa ko sa Bible, and ang context nun, yung nakapagbasa daw, pag hindi niya daw shinare yun sa iba, nasa akin yung judgment, no? So, pag shinare ko sa inyo, nasa inyo na yung judgment. So, sa inyo na yung choice, no? Okay ba yun? Damay-damay na tayo. No? Wala nabasa ko no? Alam nga naman, sarilinin ko yun, no? Di mas maganda na, damay-damay na tayo dito. Tama ba? Amen? No? So, posible na nasa stage ka, may hawak ka ng mic, pero may tinatago kang kasalanan sa puso. Pwede daw yun, no? Possible rin na nagli-lead ka ng worship habang may bandage ka sa loob. No? Nagpipreach ka ng freedom, pero sa personal life mo, captive ka pa rin. Na pwedeng you always preach freedom, tapos pero ikaw, alam mo sa sarili mo na nakatali ka sa isang matinding kasalanan na sikreto lang. Andyan ba kayo? No? Ang delikado dito sa pinag-uusapan natin, ngayong hapon, hindi lang ito tungkol sa isang pagkakamali. Sabi mo nga, isang pagkakamali. Hindi lang po yan tungkol dyan, no? Minsan, nagiging habit na siya, no? And when we talk about habit, napakahirap pong alisin yan, no? Tama ba? Kasi habit na buhay na Kumbaga, naging normal na sa buhay natin. So, ang tendency ngayon, mahirap siyang alisin. Tama ba? No? Kunwari, habit mo nang hindi ka mag-toothbrush, mahirap na pong alisin yon. Unless na lang, maubos na yung ngipin mo, yun na, no? Na-achieve mo yung goal mo kasi wala ka nang tututbrushan, no? Tama ba? No? Tinatawanan ako ng dentista ko kasi ang tagal ko na hindi bumalik. Anyway, no? Ako lang natawa. Kasi personal joke no? Wala pa kasi akong budget no? So may kultura tayo minsan sa church na basta nagsiserve ka, ayos na, no? Or basta uma-attend ka, no? Hindi ka nalilate, okay na tayo doon. Tama ba? Meron tayong ganun Meron kasing church members or meron church attendee or Christians na very particular siya sa attendance. Meron ba dito nun? Na parang sinasabi niya, actually, since 1936, bago pa pumutok yung World War II, talagang perfect attendance ako. Meron ba dito nun? May mga ganun tao na parang, actually, 7 years na hindi ako nagmintis ng service. May mga ganun. Pwede daw yun. Na wala kang mintis sa church, pero pagdating ng Monday to Saturday, hindi ka kilalang Christian, no? Walang nakakaalam na nag-church ka, no? Nakakatakot. No? Pwedeng ayos na 'yon. Kahit alam nating may tinatago, no? Basta may talent, tama ba? Tuloy ang ministry. Diyan ba kayo? Saig sa inyo, hindi magandang topic to di ba? Nag-i-intro pa lang ako, ayaw nyo na Tama ba? Sayaw na lang kaya kami ni Jeff dito sa kaya anak niya. Hindi, biro lang. No? Ang masakit, itong pinag-usapan natin, yung double life, pwede siyang mangyari sa'yo nang hindi mo namamalayan. Bakit? Kasi ito ang normal sa mundo ngayon. Sabi mo nga, normal. Yan, no?
mahihirapan kang alisin to. At ako rin, mahirapan ko kayong i-convince na umalis sa current situation nyo ngayon. Kasi nga, habit siya eh. Do you agree? Nagkakaintindihan ba tayo? So, nag-iisip ako ng isang bagay na paano kaming mga pastor ay mapapasok namin, may inject namin ang Diyos sa current na buhay mo, na meron ka pang isang buhay maliban dyan sa buhay mo ngayon. Kasi pwedeng ngayon may mga halo kayo sa ulo eh. Tama ba? No? Pero ako kasi nakakita ako ng S-line. Alam nyo ba yung nauuso ngayon yung kulay pula? Nakikita ko yun eh. Kaya wala kayong maitatago sa akin, no? So mamayang altar call, ituturo ko sa inyo yung mga doble-doble yun. Tama ba? Hindi, biro lang. Pwedeng ganun eh. Na okay kayo ngayon, mukha kayong born again. Tayo, lahat, no? Pero something is for sure na merong isang tao na nakakita nang hindi natin nakikita. At akala mo, walang iba nakakita kung hindi ang Diyos. So, seryosong bagay ang pag-uusapan natin, no? May ano pala ako, may video ako, i-play natin. Na ano nyo ba to? Nadaanan nyo? Sa SOCMED nyo, no? Oh, look at these two. All right. Either they're living in a fair or it's very sharp. Grabe, no? Good chance you've seen this caught on camera moment by now. Sige, It's gone pwede na yan, beyond no? viral on social media. Imagine, ang mahal ng ticket, tapos mahuhuli ka. Pinatigil ko na, baka mamaya may makita pang iba taga dito sa church eh, di ba? So, ma-expose pa natin. Pero, di ba, in one way or another, kahit gaano mo siya itago, may expose at may expose siya. No? So, good luck. Hindi, biro lang. So, ang mas maganda, bago pa siya i-expose ng Lord sa isang way na hindi mo kakayanin, maganda i-address na natin. Amen? Taas ang kamay. And congratulations kasi nandito si Lord ngayon. Tutulungan niya tayo na maalis lahat yan. Okay ba tayong lahat ngayon? No? Amen? Taas nga natin ang ating mga kamay lang ready na. Sige, sabay na natin, palakpakan natin ang Panginoon. Amen? So, pwede pala na meron kang isang Sunday life at meron kang isang secret life, no? Pwede yun, no? So, may papatayin pala tayo later, no? Kailangan isa lang ang nabubuhay sa inyo ngayon. Amen? No? Kaya mahirap itakil tong topic na to kasi hindi lang ito kasalanan. Like what I've said kanina, it's a lifestyle. Pag sinabing lifestyle, nakabaon na yan sa mga ugat-ugat mo, nasa muscle memory mo na yan, no? Meron nga tayong mga actions na hindi mo na napapag-isipan pero nandun ka na eh. Tama ba? At ito yung pinag-uusapan natin ngayon. Pero, ngayong araw, hindi ako nandito para manumbat. Hindi nyo rin maririnig sa akin na, how could you, no? Na, ang tagal mo na sa church, ang tagal mo ng born again, kala ko, mabuti ka. Wala po kayo maririnig. Ay, narinig nyo na pala sa akin. Pero hindi ko gagawin sa inyo yan, no? Ang mensahe ng Diyos sa iyo ngayon, I want you to hear this, kung sino ka man, hindi ka nag-iisa. At hindi mo kailangang manatili sa dilim. Congratulations, no? Hindi ka nag-iisa, no? Amen? Palakpakan natin si Lord. Damay-damay na tayo dito, no? Si Lord, hindi siya impress sa galing mo o kung gaano ka kahusay sa ministry, kung malayo naman yung puso natin sa Kanya, no? Pwede yun. Kayang-kaya natin yung gawin. Pero napakaganda ng plano ni Lord ngayong araw. Hindi Kanya gustong palitan. Kung nasan ka man ngayon, ang tagal mo na sa ministry, ang tagal mo ng born again, andyan ka ngayon. Hindi Kanya gustong palitan. Ang gusto Niya ay ibalik ka, ayusin ka, at buuhin ka uli. Amen? Amen? Praise God, no? Pag-usapan natin ngayon ang double life, ang habits, ang culture
at ang imbitasyon ng Diyos na bumalik tayo sa buhay na totoo. Malaya at nasa liwanag. Amen? Amen? Mamaya tataas ko itong noo ko para magre-reflect sa inyo liwanag. Hindi, biro lang. No? Alam niyo po yung God's word sa book ng Ezekiel confronts us today like a mirror. Mamaya, isang verse lang po ilalatag ko sa inyo, doon natin kukunin lahat, pero magiging salamin natin itong lahat. No? Are we just attending church or following Jesus? Magkaiba yon. Are we hearers of the word or doers? Are we building a public faith with a private disconnect? No? God is calling His people then, nung panahon pa lang ni Ezekiel, and now, to something deeper. Something deeper. Hindi nyo ba alam? Hindi naman siya parang, pinag-usapan lang, double life yung banata natin, or i-series natin yung double life. Hindi. God is with us. Kaya niya tayo dinadala sa gantong level. Amen? Nandito ka ngayon, hindi aksidente, kung hindi, dinala ka ni Lord dito kasi niyayaya ka niya sa another level of faith and spirituality. Amen? No? God is calling us na umakyat tayo doon sa next level kasi something is cooking, Ayan, mga Gen Z, di ba? No? May nangyayari and kailangan makasabay tayo doon. Amen? No? We're not just here to show up, but to grow up. Amen? No? Not just to hear, but to heed. Gawin natin. Not just to talk, but to transform. Amen? Ngayon tanghali, ang pag-uusapan natin is danger of duality. Amen? Palakpakan natin si Lord. In Ezekiel 33 verse 31, basahin ko, ako na lang po. My people come to you as they usually do, and sit before you to hear your words, but they do not put them into practice. Their mouths speak of love, but their hearts are greedy for unjust gain. Grabe yung bigat, no? Sige, yuko muna tayong lahat, manalangin tayo. Lord, samahan mo kami. I hope, Lord, marinig ka namin malinaw. Lord, kagaya na madalas na panalangin ko, I hope, Lord, bigyan mo kami ng tapang, samahan mo kami na alisin, Panginoon, lahat ng mga bagay na gusto mong alisin namin today. And Lord, samahan kami ng banal na spirito ng kapangyarihan mo ngayong araw. Na kung meron ka mang gusto naming i-acquire tonight or today, Lord, ngayong tanghali, is ma-acquire namin to, marinig namin malinaw, ma-apply namin sa buhay namin. Maraming salamat po. Alam ko nandito ka ngayon, gagalaw ka sa aming lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen tayong lahat. Amen. Tuloy-tuloy tayo. Biblical background, no? Ang setting ng libro is nung panahon nasa Babylon sila. Nasulat to ni Ezekiel 5 years after nung Babylon experience nila, no? Nung panahon na sila ay binunot sa kanilang sariling lupain, Jerusalem, no, Israel, nasira yung templo, and yung sense of identity nila talagang nasira. They were nomads nung time na yon. Talagang hindi nila alam saan sila pupunta. They were really guided to go out, na exile sila, going to Babylon, no? And yet, kahit ganun pa man yung nangyari, patuloy silang umaattend sa prophetic gathering. Kasi may Ezekiel, no? Ito yung sinasabi ko kanina na problema natin. Kasi yung context ng libro, si Ezekiel was called as a watchman. Pag sinabing watchman, sa grupo ng mga Israel na exile, yung grupo na yun, laging naglalagay si Lord ng isang watchman. Meaning, sa kanya dinedirekta ni Lord lahat ng message. So, pag yung watchman, hindi niya sinabi sa buong community yung dumating sa kanya na word, siya yung dadalihin ni Lord, no? Pag hindi niya na-execute na maayos yun, siya yung kawawa. So, nangyari, si Ezekiel, siya yung watchman, may dumating na message sa kanya. Every time na may dumarating na message to Ezekiel, nagpapatawag siya ng prophetic gathering, no? Ang maganda, sinabi nung book, pag babasahin mo yung buong chapter, diligently, lagi pong umaattend lahat na nakasama niya na exile. Naintindihan nyo? Lahat sila, pag nagpatawag si Ezekiel, oy guys, Zoom meeting tayo. Kahit Zoom lang kasi maulan, no? Lahat po sila, attend sila doon, no? Wala pong nagmimintes. Kagaya ng sinasabi ko, they were really religiously na umaattend lagi. Regularly, naririnig nila si Ezekiel. Ang problema ganito, gusto kong marinig nyo to. Naririnig nila si Ezekiel, pero para sa kanila, ang naririnig nila ay isang entertaining speaker.
no? Kasi si Ezekiel, 'di ba, meron tayong mga kanya-kanyang ways of prophesying, tama ba? Sometimes sa church natin, what we do is nagdo-draw, 'di ba? Minsan solo, minsan ipagpi-pray ka and then i-impress ni Lord doon sa prophet yung message niya sa'yo. Sa kanya, kay Ezekiel, kakaiba, theatrical act yung ginagawa niya. No? Kakaiba to. Kung nabasa niyo na si Ezekiel, minsan, ang ginagawa niya, nagluluto siya ng pagkain using poop ng tao, yung mga ganun eh. Kakaiba. Minsan, bigla siya magpapakalbo. Yun yung act niya. Sobrang weird. It's theatrical nung time nila. So pag uma-attend yung mga Israelites, habang nakikinig sa kanya, ang dating sa kanila, it was just a spiritual show. Parang alibangan lang. Ganun yung dating sa kanila. So parang it's something like a spiritual show. Gustong-gusto nila yung boses na naririnig nila. They admired his delivery. Nagre-react sila. Wow, grabe. 'Di ba? Ganun tayo. Minsan, 'di ba? Marami dito talagang consistently. Ang lakas maka-react. Tama ba? But you know what? They had no intention of obeying the word of the Lord. Andyan ba kayo? No? In Ezekiel 33, in-expose ni God yung disconnected life ng community. Yung double life ng mga Israelites. They were physically present, but they were spiritually absent. Nakakatakot yun. Tama ba? Na nag-e-effort ka, gumagastos ka, no? Nagsasayang ka ng oras, i-prepare yung sarili mo, you go attend, pero absent ka spiritually. Andyan ba kayo? Do you hear me? Ganon yung nangyayari sa kanila. Hindi ko sinasabing kayo yun, ha? Baka naiisip nyo, kayo yung sinasabi ko. Kunikwento ko lang po, no? Pero pwede rin, kayo yun. Tama ba? Tayo yun. Tama ba? No? They spoke the language of love, but their hearts were filled with greed. Na pwede pala yun na grabe, sobrang babait, yung salita nila, no? The way sila makipag-usap sa mga taong kasama nila, sobrang bait. Pero sa likod ng isipan nila, gumagawa na sila ng krimen. Ganon daw yun. But you know what? Hindi lang po ito issue ng ancient Israel. No? It's the main issue of the hearts today. Amen? Naririnig niyo ako? No? Maniwala kayo sa akin. Isipin niyong mabuti, ito po ang issue ng church today. No? This is the mirror of the modern Christian culture. No? They love inspiration, but they resist repentance. No? Andyan ba kayo? Well, madali naman talaga magpanggap. Tama ba? Kasi that's the norm eh. Yan po ang takbo ng mundo ngayon. Kaya pag ginagawa mo siya, normal siya sa ibang tao, but hindi siya normal sa isang Kristiyano. Dapat. Tama ba? So, they love inspiration, but they resist repentance. Amen? Andyan ba kayo? No? Bago tayo magtuloy-tuloy, I need to give you the meaning of duality para mas naiintindihan natin ng isa't isa. Duality means the existence of two contrasting or opposing parts within a single entity. No? Duality is when something has two sides, often opposite in nature, like light and darkness, truth and deception, or appearance and reality. Or layman's term para mas maintindihan nyo, no? Pwedeng ako si Carlo ngayon, and later mamayang gabi, Carla ako. Pwedeng ganon, no? Or pwedeng mabait ka dito, no? And then pagdating ng Monday to Saturday, ibang tao ka. Like, wow! No? Yung tipong nagugulat yung mga, nagkakagulatan kayong mga office mate nyo na nagkita kayo sa concert ng Planet Shakers kasi pareho pala kayong born again. Pero 8 years na kayong mag-office mate na hindi nyo alam sa isa't isa. Yung mga ganon. Andyan ba kayo? No? And this is often called living a double life. Andyan ba kayo? No? God is not impressed with religious appearances. He desires obedient hearts, not empty words. No?
Tatlong bagay today. Mabilis lang po ako, no? 3 dangers of duality of life. Number 1, ready kayong lahat, no? Tatlong bagay daw na pwedeng ikapahamak ng tao pag meron siyang double life. Ready? Ready? Number 1, present but not pursuing. No? My people come to you as they usually do and sit before you. Kagaya ng sinabi ko kanina, they're showing up regularly, walang mintes, but they're not showing hunger. Pwede pala yun, no? Tama, pwede yun. Nangyayari sa atin yun. Na lagi tayo nandito, present tayo lagi, kahit anong sabihin ni pastor, ni leader, ng church, anong program, nandun ka lagi. Tama ba? Meron tayong ganun. May season tayo na ganun tayo. Wala silang pinapalampas na session ni Ezekiel, pero hindi din sila nagpapakita ng hunger for God. Diyan ba kayo? No? It's a routine na dapat relationship. Religion na dapat revelation. The people maintain regular attendance, showing up to listen to the prophet. Pero ang sabi dyan, yung phrase, as they usually do, no? Sa Hebrew word, nagpapakita na naging habit na nila. But you know what? Their hearts are disconnected. Pwede. Pwede mangyari. Andyan ba kayo? Do you agree with me? Na pwede nandito ka ngayon, pinipilit mo lagi, tinatrabaho mo, you do everything, binibigay mo lahat, siniset mo yung utak mo na hindi. Dapat every Sunday nasa church ako. Tama ba? Kasi may binibuild ka na ikaw. Tama ba? Meron kang siniset na dapat yung tingin ng tao sa'yo, ito ako. Andyan ba kayo? Pwede na nandito ka lagi, present ka lagi, but you're not really pursuing. And you know what? Hindi po namin alam lahat yun. Hindi namin alam lahat yun. At ang nakakaalam lang nun ay yung tao sa salamin. No? Ikaw. You know what? It's called surface level spirituality. Surface level lahat. External lahat. No? Ang galing natin dyan. No? Ang tao ngayon, mas inuuna po ang panlabas kesa ang issue ng loob. No? Kaya pag naipit na, pag may mga Christians na ang tingin ng tao sa kanila, wow, sobrang bait, sobrang galing, sobra sa lahat, matalino, everything. Lahat ng binibigay mo sa kanyang ministry, napapaganda niya. But when it times na nagkakaipitan na it deals with character, it deals with emotion, lumalabas yung tunay na siya. Nandyan kayo? No? Kasi nga, napipigilan lang yung totoo eh. Tinatago lang yung totoong siya. Kasi nga, merong double life. Andyan ba kayo? It's like external involvement without internal transformation. Nakakatakot yun. Nakakatakot yun. Naka-experience na ba kayo o may kilala ba kayo na antindi sa ministry, tas biglang nawawala? Yung parang, ay, ito, hanggang pagdating ni Lord to, sasalubong kay Lord to, tas the next Sunday, wala na siya. Pwede mangyari yun. Bakit? Kasi nga ang ganda ng labas eh. Tapos hindi niya inasikaso yung internal transformation niya. Andyan ba kayo? No? So dapat pala, church attendance and spiritual intimacy, dapat pantay yun, naghahabulan yung dalawa. Hindi pwedeng natatambakan ng attendance mo sa church, yung spiritual intimacy mo kay Lord. Di bali nang wala ka dito, hindi, joke lang. Dapat daw pantay. Amen? Ang hinihiningi ni Lord is yung bilang ng church attendance mo is ganun din yung bilang ng level ng lalim mo kay Lord. Andyan ba kayo? Problema sa atin, no? Hindi pwedeng magkasing bilang yung attendance mo kay Lord, yung church in public life mo, no? Grabe ka. Tapos, ang humahabol, instead of spiritual intimacy mo, or yung lalim mo sa relasyon mo sa Panginoon, ang humahabol yung body count mo, no? No? Pwedeng ganun eh. Alam nyo ngayon, ang issue ngayon ng adultery, ang church ang nahihiyang pag-usapan, no? Ang issue ngayon ng premarital sex, maniwala ka, hindi pinag-uusapan yan sa church, no? Kasi nga,
Tinatago natin lahat yan. Ang gagaling magtago po niyan. Magugulat ka, meron kang kaibigan, 10 years na, 8 years na, 6 years, 4 years na. Magugulat ka, ha? Nagawa niya yun? Opo, nagawa niya. Nagagawa po ng Christian yun. Ang pinakamagagaling po magtago ng kasalanan ay mga born again Christians. Maniwala po kayo sa akin. Kasi born again ako eh. Alam ko yan eh. Alam ko po yan eh. Ito pong word na to ay gawa po ni John Manilot. Kaya pag sumablay po to, sisihin niyo po siya. No? Pero pag kumilos si Lord, syempre, galing ni John. Tama ba? Tama ba? Ang problema sa atin, ang galing mo sa church, no? Tapos ang galing mo rin sa labas. Tama ba? Yung barkada mo sa labas, barkada mo in 5 years, 10 years na, pero yung mga barkada mo doon, kilala ka pa rin na parang, ay, alam nila, pag niyaya ka nilang uminom, 5 times, 10 times, bibigay yan. Mga pang-walong, yayain nyo lang na yayain, bibigay din yan. No? No? Hindi dapat ganun. Dapat kahit may barkada ka sa labas, inuman, tambay, sugal, no? Dapat, hindi ka na niyayayang mag-inom kasi alam nilang tatanggihan mo lang sila at mapapagod lang sila. No? Tama ba? Amen? No? Darating sa point na pwede nyo akong makita sa kalsada na nakaupo ako sa isang inuman. No? Pero tandaan nyo, hindi nyo ako maaamoy na uminom kahit tanongin nyo yung mga barkada ko. Bakit ko sila nabalikan and bakit uli ako nakaupo doon sa table namin na nagiinuman sila tas ako hindi? Kasi nakapag-build ako ng idea sa kanila na, brother, mapapagod ka lang. Kakaaya sa aking tumagay, no? Problema sa atin, mas lamang sa atin madalas yung pag-inom kaysa pagsunod sa Panginoon. Andiyan ba kayo? So mukhang ang hinahanap talaga ni Lord ngayon is yung authenticity, yung totoo yung loob. Yung sincere talaga yung puso natin. Amen? Andyan ba kayo? No? So, are we more concerned about looking faithful than being faithful? Magkaiba po yun. Di bali nang hindi ka mukhang sumusunod kay Lord, pero alam mo sa sarili mo, hindi sumusunod ako kay Lord. No? Alam niyo po, meron akong isang disciple na ganyan, na talagang, pambira to, parang patay na bata talaga. Yung talagang hindi nagtataas ng kamay, hindi mo nakikitang lumuluhod. Pero pag chinek mo yung data niya, grabe, consistent sa lahat, devotion, consistent sa giving. Tapos magugulat ka, may charity works pa siya. Tapos, pambira, mas born again pa sa akin. Yung ganun, wala talaga sa itsura sa labas eh. No? Tama ba? Tingnan mo nga yung katabi mo kung ang forma-forma. Tama ba? O, diba? No? So, are we more concerned about how we look as a Christian or how we act, no? Or kung ano ba talaga yung nasa loob. Alam niyo po, hindi po natin maluloko si Lord. God isn't fooled by spiritual rituals, no? Ang sinisik po talaga ni Lord is seeking spiritual reality. Totoo si Lord eh. Alam niyo po yung mga pangako ni Lord sa inyo, na pag sumunod kayo dito, gagawin niya to. Ginagawa niya po yun eh. Kung totoo siya, dapat totoo rin tayong sumusunod sa Kanya. Amen? Tama ba? No? So, naging routine na lang ba sa atin na pagsabayin ang kasalanan at kunwaring pagsunod kay Lord? Present ka pero hindi ka pursuing. Pwede ba yun? Well, pwede. And ancient Israel is doing this. At alam ko po, nangyayari rin po sa church ngayon. That's why God is moving today at sinasabi niya, we need to be more pursuing than present. Amen? Andyan ba kayo? Palakpakan naman natin si Lord. Number 1, ano yun? Present, but not pursuing. So dapat, pursuing ka, not just present. Amen? Andyan ba kayo? Number 2, second danger. Sabi sa verse, listening but not living. And sit before you to hear your words, but they do not put them into practice. No? They tune in but don't live it out. Grabe, no? Kaya nilang parang totoong nakikinig, pero hindi talaga makita sa buhay nila. Ang galing, no?
Hearing God's word without doing it creates disaster. Alam niyo kung bakit? Bakit ko nasabi? Kasi the more na marami kang nalalaman, the more na hindi ka na makikinig. Tama ba? Totoo yun. Kasi the more na gumagaling ka sa Bible, sa ministry, may maririnig ka, alam ko na sistema ng church, alam ko kung paano tumatakbo ang ministry. Pag yung tao na yan, he's just there to listen, pero hindi niya ginagawa, mas mahirap na pong makinig yun. At mas mahirap na pong i-apply niya sa buhay niya yun. Kaya it's a disaster, no? Yung maririnig mo yung salita ng Diyos, tapos hindi mo siya gagawin, malaking problema po yun. Pero ito ang mas malaking problema. Ito matindi. Nakikinig sila, pero hindi nila ina-apply sa buhay nila. No? Kasi tayo minsan, kaya naman natin hindi ma-apply sa buhay natin kasi hindi naman natin narinig ng malinaw. Ito narinig nila ng malinaw. Yung word, yung message ni Lord, ito yon, binabasa kanila. It's up to you kung susundin mo o hindi. Ang problema sa kanila, hindi talaga nila sinusunod. Diba? Ang tigas. So yun ang naging problema ng tao ngayon. The more na mas marami silang na-apply, kaya nauna yun eh. Kaya dapat, pag present ka, dapat pursuing ka kay Lord. Kaya yun yung number 1 na sinasabi ng Bible, ng Ezekiel. Hindi ko siya inimbento na sinestematize siya. Hindi systematize siya. Na inuna ni Lord. Kasi kailangan, pag present ka, pursuing ka. Bakit? Kasi nga, pag hindi ka pursuing, nakikinig ka, pero hindi mo siya ina-apply. Ganun yung mangyayari sa'yo. So, titigas na ng titigas yung puso mo hanggang, nandito ka na lang, 10 years. Ang problema, alam ni Lord na hindi ka sa Kanya. Alam ng lahat na sa Kanya ka, pero alam ni Lord na hindi ka sa Kanya. Kasi nga, hindi ka naman pursuing eh. At hindi mo rin naman talaga ina-apply yung napakinggan mo. Andyan ba kayo? No? Pwede. Information without transformation leads to stagnation, no? Yan, yung mga pang-post natin yan. Hindi, biro lang. Tama ba? Totoo yun. Bakit may mga Christians, ang tagal na sa church, mas mahirap pang pasunurin kaysa sa mga bago? Ito yun eh. Ito yung reason nun. Kasi nga, ang dami na nilang narinig. Tapos hindi nila na-try i-apply. Kala nila hindi siya effective. Hindi siya effective, bakit? Tanungin niyo ako bakit? Kasi hindi mo trinay i-apply eh. Tama ba? Kaya lang naman hindi effective ang Word of God kasi hindi mo trinay i-apply. Ang power po ng salita ng Diyos ay nasa application. Wala sa hearing. Nasa doing siya. Tama ba? Maraming tao ngayon, acquire ng knowledge, pero hindi naman talaga nila ina-apply sa sarili nila. What they do is, gagamitin nila yon sa ibang tao. Tama ba? Magagaling tayo sa ganyan eh. Nakikinig kayo sa akin ngayon, pero ang iniisip niyo, ay, si ano to ah? Itong sinasabi ni pastor, si ano to ah? Diba? Ganun tayo eh, diba? Pero, bakit tumatalbog na lang sa atin? Kasi nga, antigas na ng puso natin, puno na yung utak natin eh. Tama ba? 128 gigabyte na nga lang, puno pa eh. Diba? So, paano ka makaka-acquire pa? Puno na, no? So, ang ginagawa nila ngayon, what they do is, gagamitin nila yon sa ibang tao to make them look superior. Siyempre, pag ikaw yung nagtuturo, tama ba? Nagtuturo ako ngayon eh. Kaya parang feeling nyo sa akin, mas mataas yung level spirituality ko ngayon kasi ako yung nagdi-deliver ng word eh. Tama ba? Ganun yung ginagawa ng iba. Sila yung nag-a-advise, nilalagay nila yung sarili nila. Hindi ko pwedeng sabing branding, pero nandun sila sa sitwasyon nila na pag nakita sila ng tao, ay ito siya. Magaling to mag-advise, magaling to sa Word of God, ibang klase to sa ministry. Pero sa totoo lang, merong isa pang siya. Guess what? Sikreto lang natin. Meron pang isa pang siya nakabaliktaran nung sinabi ko. Na pwede niyang ginagawa yun ng sabay. Tama ba? Ang galing nito. No? And this is a deliberate disconnection between hearing and doing. Magkaiba po yun. No? Let me i-quote si James no sa 1 verse 22. Parallel verse naman to. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Ang sabi diyan, do what it says. Pag nagbasa ka daw ng Bible, hindi yung magbabasa ka ng Bible, hindi. Kaya ako nagbabasa ng Bible kasi may life group kami later eh. Kaya ka ngayon nag-aaral ng Bible, nag-aaral ka ng Word kasi meron kang paggagamitan. Hindi.
dapat magsimula muna yun sa'yo. No? Tama ba? Dapat bago ka mag-preach, nagsisimula muna sa'yo yun. Kasi yung anointing sa'yo muna yun eh. Tama ba? So, ang hinahabol ng tao ngayon, yung anointing eh. Amen? Yung original structure po, no, nung word, ang ini-emphasize po niyan is nagre-rebelde talaga itong mga Israelites. Wala lang silang choice nung time na yun. Wala silang choice eh. Tama ba? Kasi ang leading naka Ezekiel eh. But they are consciously rejecting obeying God. Talagang conscious sila, alam nila yun. Pero ang pinapakita nila sa tao, sumusunod sila. So, hindi mo pwedeng sabihin sa akin na hindi ka conscious na may double life ka. Hindi mo pwedeng sabihin sa amin or kay Lord, hindi ko alam na nagawa ko eh. Pumasok ka dun, bumiyahe ka, magka-chat kayo ilang buwan, ikaw pa yung nagbayad, tapos sabihin mo sa akin, hindi mo alam. Intindi mo naman. Di ba? No? Hindi daw. Ikaw, sabi ko nga kanina, ikaw ang nakakaalam na may double life ka. Amen? Hearing great sermons but refusing obedience creates spiritual deception. Guess what? May niloloko ka. May niloloko kang tao pag may double life ka. And guess what? Ikaw ang una mong niloloko. Yung sarili mo. No? So kung sinasabi mo na talagang sumusunod ka kay Lord, pero hindi talaga, ganun rin sasabihin sa'yo ni Lord, Nak, mukha ka namang sumusunod, pero hindi talaga. So, mukhang papasok ka sa langit, pero hindi talaga. Pwedeng ganun, no? Ganun rin mangyayari sa'yo, tama ba? No? Parang may isa lang na natawa dun sa idea ko na yan, no? It's a spiritual deception. Nakakatakot po yun, tama ba? Bakit? Mga estudyante, nagpapagod, di ba? Poporma, pamasahe papunta ng church. Mga empleyado, Monday na naman bukas. Siya nga pala sa mga empleyado. Monday fully bukas ha. Okay? Nagpapagod kayo na dapat nagpapahinga kayo ngayon. Tapos lulukoyin nyo lang sarili nyo. Nakakapagod. Tama ba? No? Nagpapagod na rin naman kayo. Doon na tayo magpagod sa totoo. Tama ba? Totohanin nyo na. Tama ba? Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Totoo ba? Di ba? Totoo naman eh. Pareho lang nakakapagod yun. Di doon na tayo sa wala tayong niloloko at hindi natin niloloko yung sarili natin. Ito nakakatakot, no? Taas po dito ang kamay ng mga nasa ministry. Taas po ang kamay, please. Ayan. Sige. Di ba? Alam niyo po, ang pinakamagandang taguan ng kasalanan ay ito pong stage. At yung camera na yun. At yun, yung mga nandun, nasa taas. No? Pinakamasarap pong pagtaguan ng kasalanan ito at itong mic na to. Bakit? Mukha kaming spiritual eh. Tama ba? Mukhang spiritual lagi yan. Kasi dito nyo lang siya nakikita eh. Hindi nyo alam, madalas pala sa Tomas Morato yan. Di ba? Tama ba? Parang dami nag-react ka. Parang mukhang magkikita-kita tayo dun ah. Tama ba? No? Ay, may taga Tomas Morato pala dito. May mga doon palang tatrabaho. No? Tama ba? Tunog Christian, pero galawang tutututut. Parang hindi ako nagmura. Ano yun, di ba? So, pwedeng tunog Christian ka sa church, pero ang totoo, no? Iba talaga yung laman ng isip mo. Iba talaga yung laman ng puso mo. No? Ang sarap kayang gamitin ng church. Di ba? Minsan, yung Monday to Saturday niya, ibang-iba siya. Tapos Sunday, picture ng ganito, popost, ang dami, kakantahan pa, ganun. Lahat ng sessions, ipopost niya. Di Christian na Christian, tama ba? Di ba? No? Sabi nga dun sa binabasa natin kanina, enjoy nila yung style ng preaching ni Ezekiel, but they resist the substance of truth. No?
mas madali naman talagang ma-inspire kaysa mag-repent. Tama ba? Ba't hindi ko sinasabi niyang madali? Kasi nga lifestyle na yan eh. No? Nandito lang ako para i-guide kayo na meron ngang isa pa dyan na nabubuhay dyan na dapat hindi nandyan. No? No? Diba? Ang lakas wow, wow. Pero ho naman sa labas. Tama ba? Oh, diba? Diyan ba kayo? Diba? Maraming ganyan eh. Tama ba? Balot na balit dito sa church. Pero pagdating sa labas, sa IG, mga naka two-piece, di ba? Or kulang na lang, no? Tama ba? Dito, sa church, no boyfriend since birth. Tama ba? Pero sa school, ang body count niya, mga 5,742. Di ba? Yung mga ganun. Wag ganon, di ba? Wag ganon. Sabi mo nga sa katabi mo, wag ganon. Oh. So, pangalawa, pwede yun. Pwede na nakikinig ka dito lagi, pero hindi mo siya pinapamuhay. Delikado po yan. Isa po yan sa pinakadelikado na ginagawa ng isang Christian. No? Pangalawang danger yan ng duality of life. Ina-acid ako. No? Huling bagay, patapos na ako. No? Dapat 6 pa to eh. Mukhang ayaw nyo lang makinig eh. Huling bagay, no? Sabi diyan, talking but not truthful. Andyan ba kayo, no? Sabi diyan, their mouths speak of love, but their hearts are greedy for unjust gain. No? Alam niyo po, ngayon nakikita ko sa napapanood ko, observation ko, ang pinakamagandang gamitin, nakinig kayo ang pinakamagandang gamitin para kumita ng pera ay ang church. Maniwala kayo sa akin, no? No? Marami dyan, conferences, no? I-invite niyo si pastor, pipreach sa inyo, lahat po yan. Kaya-create ng branding, tama ba? Ganun naman yan eh. Kasi nga may social media eh. No? Galingan mo sa social media, ewan ko na lang, post ka ng post, magsipag ka lang, ipon ka ng mga 30 reels mo na nagpipreach ka. Ewan ko, baka next month, i-invite ka ng mga churches. Di ba? Pwede yun. Pwede pala na nagsasalita ng about love, about the Word of God, pero ang nasa isip nila is greed. Ang nasa isip nila is para makakabig sila. Tama ba? Alam niyo po, yan po ang madalas. Bakit? Tanungin niyo ako, bakit maraming tatay at mga nanay na hindi masyadong naniniwala sa church? Kasi ang iniisip nila, pinagkakakitaan lang naman kayo dyan eh. Kasi may ganun talagang idea. Which is dapat hindi yun na iisip ng tao. Parang naalala ko, gumagastos ako sa maraming gears nun eh, sa music. Ang mahal ng gears, umabot ng 100 plus, ganyan-ganyan. Tapos nagtatanong sa akin yung late father ko, na parang, ba yan, ang mahal naman ng mga gamit mo, ganyan-ganyan. Tapos lagi ka nandyan, ganyan-ganyan. Tapos narinig ko, ginagamit ka lang naman yung mga yan eh. Ayun. Yung mga ganon, dapat wala yung ganong idea. Pero meron. Bakit? Kasi nga may ganito eh. Bible mismo nagsabi na pwede na yung church leader mo or the church itself is speaking of love, pero hindi naman talaga sila aligned sa purpose ng Panginoon. Na pwede nag-exist yung church para sa self-gain lang ng pastor. Andyan ba kayo? Or self-gain lang ng leader or whoever you are. Tama ba? No? Their word says, I love you, Lord. But their life says, I love myself. Di ba? Aray ko, di ba? Maraming ganyan ngayon. No? This is dual living. Praising God with their mouths, but plotting deceit with their hearts. Alam niyo po, sa Ezekiel daw, legit talaga. Talagang totoong nangyayari yan. Sinasamba nila si Lord, nakikinig sila ng preaching, na uma-attend sila regularly. Pero ang nasa utak nila,
paano ko nga ba mapapatay yung biyenan ko? Yung ganun sila, legit, ganun talaga. Yun yung sinasabi ng Bible. Paano ko nga ba mapapaalis sa mapopromote kasi ako pag natanggal tong supervisor ko eh. Mayroon silang ganun. Marami silang ganun. It's a mask of worship that covers a heart of deceit. Na pwedeng mangyari, na nangyayari talaga lagi. Andyan ba kayo? So, kung kayo to, no, taas nyo nga yung kamay, hindi, biro lang. Pwedeng isa sa atin or marami sa atin ganito. But you know what? Hindi siya isolated case. Nangyayari po talaga siya as a community. Nangyayari siya. Bakit? Kasi nga hindi siya ine-expose. But congratulations, God is moving sa church na to. Kasi God is leading us na alisin yung dual life na meron tayo. Amen? Andyan ba kayo? No? So, hindi na lang to pagalingan sa vocabulary. Sabi ko nga kanina, may mas magaling sa akin sa Hebrew word eh. Kaya nga hindi na ako nag-Hebrew word eh. Tama ba? Hindi na lang siya about sa vocabulary, kung gaano kakagaling, gaano karami yung kaya mong kabisadong Bible verses. Meron nga dito, kabisado yung Pinoy version, NIV, NLT, lahat. No? Kabisado niya lahat. Pero, ang layo naman ng loob niya kay Lord, no? Pwede yun. Pwedeng ganun. Pero hindi daw yun ang gusto ni Lord. Ang gusto ni Lord, truthful tayo. So, pwede ba, Kuya Miko, na wala akong masyadong kabisadong verses, pero truthful ako kay Lord? Pwede yun. Tama ba? Amen? Palakpakan nga natin si Lord. Come on. Alam niyo po yung ginamit dyan na sinabi, di ba, they're praising God with their lips, but their hearts are deceit. Alam niyo po ang sabi dyan sa Hebrew, ang ini-imply nun is songs of affection, na talagang kumakanta daw sila kay Lord, inaawitan daw talaga nila, na parang buong puso nila, na para nilang nililigawan si Lord. Pero alam ni Lord na hindi siya totoo. Pinasabi niya kay Ezekiel, pasabi naman dun sa mga tao na magagaling silang kumanta, pero hindi totoo. Andyan ba kayo? It's performative, no? Pwede na nagpe-perform ka na lang. Kasi nga malayo na talaga yung loob mo kay Lord. And nakasanayan mo na lang. Kasi, matagal na kasi akong musician sa church eh. Matagal na akong dancer. Nakuha ko na rin naman yung sistema ng hermeneutics, ng homiletics. Madali na lang magtago. Tama ba? No? Pero hindi daw yun. The heart is revealed to be greedy. Nung time nila talagang, pinakita ni Lord na, guys, pagiging selfish, lahat self-gain, lahat personal agenda. At alam nyo, lahat po yan nangyayari yan ngayon. At ginagawa po natin yan. And it's the norm today. And God is calling us today na parang talikuran natin yung lahat. Andyan ba kayo? So pwede na, on the other hand, pwedeng ganito. Pwede kasing mapapansin din ng tao yan eh, later on. Mahuhuli din kayo ng tao. Kasi, after na maging matigas na yung puso mo, ang susunod dyan, bababa na yung performance mo. Hindi mo kayang i-sustain yan. Maniwala kayo sa akin, hindi nyo kayang i-sustain yan. Hindi naman kayo artista eh. Tama ba? Yung mga artista nga, hindi nila kayang masustain eh. Nalalaos nga sila eh. Guys, bad news. Hindi nyo kayang i-sustain yan na magpanggap na magpanggap. Hindi. Later on, mapapansin ng tao yan. At alam nyo po, pag napansin po ng tao yan, marami kayong madadamay. Hindi na lang sarili nyo. The church will become parang masasanay na sila sa ganon, and then nakakahawa po yan. Napansin nyo, may mga umalis sa ministry dahil napagod sila. Tas nahihirapan na silang bumalik. Kasi nga, naging culture na rin doon sa loob ng ministry. So, I'm not just talking to the congregation, but also I'm talking to the leaders of the church and mga ministers. Kasi pwede na nandun tayo lahat sa sitwasyon ngayon. That's why si Lord kinakausap tayo ngayon. Andyan ba kayo? No? Sabi dyan, unjust gain can refer to materialism,
power or manipulative religion. Pwede yan. No? Tawag ng iba dyan is spiritual hypocrisy. Actually, ang nababanggit ni Rev Lovely, yung spiritual hypocrisy, actually, yan ang parang religious term ng dual life. It's spiritual hypocrisy. The tongue praises while their hearts schemes. No? Tama ba? Andyan pa ba kayo? Connected pa ba tayo? No? Medyo may pinapatay tayong habit, may pinapatay tayong lifestyle. So kapit kayo, no? Amen. No? So sabi yan, true worship must come from a clean heart. No? Lahat tayo wala nun. Tama ba? Lahat tayo wala nun. Kasi pinaka-deceitful daw na na-create ng Lord yung heart natin eh. Tama ba? Lahat tayo wala nun. But good news, God will give us new heart. Papalitan niya daw yung matigas natin, callous heart natin, ng bagong puso. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon na magpe-pursue sa Kanya uli, makikinig uli sa Kanya, at gagawin lahat ng gusto niyang gawin. Amen? So are we using God language while pursuing self-interest? Nakarinig na ba kayo? Alam mo, sinabi sa akin ni Lord na ikaw yung mapapangasawa ko eh. Di ba? May mga ganyan tayo, di ba? Actually, napanaginipan ko, sabi ni Lord, yung drum set daw, ilipat sa dito sa kabila. Mga ganun, no? Tama ba? You can't sing about love on Sunday and live in greed on Monday. Hindi daw pwede yun. No? Andyan ba kayo? Na talagang puspos na puspos kapag Sunday and then, ang laman ng puso mo naman, from Monday to Saturday, paano ka makakaisa sa boss mo? Paano mo matatakasan nanay mo? Paano mo malaloko yung asawa mo? Andyan ba kayo? No? Dito po ako magtatapos. God calls us not to perform. Tandaan niyo yan. Hindi niya tayo tinawag. Hindi po kayo nandito. At i-goal nyo na sana makapag-ministry ako. Hindi po yun ang goal. Well, maganda na makapag-serve tayo sa Panginoon, pero hindi po yun ang goal. Ang goal po natin lahat is spiritual purity. Spiritual truthfulness. Amen? Dinedesire ng Panginoon today yung obedience natin, hindi yung kaya natin gawin. No? Over lip service, surrender over song. No? Tinakil ko last time yung worship, pero may mas maganda pa tayong kayang gawin doon kung hindi sumuko sa Panginoon. Amen? Sabi, let our hearts and mouths say the same thing. No? Dapat intertwined yan. Kung ano yung sinasabi ng bibig mo, dapat yun din yung laman ng puso mo. No? Amen? Nandyan ba kayo? Ano yun? 3 bagay. 3 dangers of duality of life. Number 1, present, but not pursuing. Pangalawa, listening, but not living. At pangatlo, talking, but not truthful. I want you to examine your heart today na tagapakinig ka na lang ba talaga or gagawin na natin yung sinasabi ng Panginoon? Taas ang kamay na, Kuya, from here, I'll be a doer now, today. Taas ang kamay, please. Taas ang kamay. Let's go. No? Lahat tayo, ganun, no? Alam niyo po, yung context ng chapter, ang sinasabi doon is nasa kamay nyo yung pagsunod sa message. Mahirap siyang gawin eh. Mahirap sumunod, mahirap iwan yung bagay na matagal mong tinago na sinabi mo na, ay, kaya ko tong itago, walang makakita nito, walang makakalam. Or pwedeng ayaw mo talagang bitawan. Kasi na-deceive ka na parang, baka
baka naman talaga, ito talaga yun. Pwede mangyari na dahil naging normal na sa'yo, pwedeng paniwalaan mo na yun talaga yung katotohanan. Andyan ba kayo? Pwede yun na parang, 6 years, 10 years, it seems normal. Tama ba? Na matagal mo nang ginagawa, wala nakakita, ang galing mo eh. Tama ba? Naitatago mo kung saan eh. 'Di ba? Kahit nga sa ilalim lang ng panyo, kaya mong itago yung kasalanan mo eh. Sa sobrang galing mo eh. 'Di ba? Pero you know what? Hindi tayo tinawag ng Diyos para magtago. Tinawag tayo ng Diyos para mabuhay para sa Kanya. And today, good news, may second chance. Bad news, konti na lang ang oras natin. No? Bad news, mukhang nahuli ko yung sinasabi natin na double life. Pero good news, hindi kayo huhusgahan ng Lord pag bumalik kayo sa Kanya. Amen? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tatayo tayong lahat. Pipikit tayo, kakantahin natin tong kanta na to. And take this personally. Pikit tayo. I don't wanna go back. Pikit tayong lahat. To the way I used to be, to the way I used to live. I don't wanna go back, Lord. Kanina ka pa kinakausap ng Lord, and I think marami dito sa atin ngayon na siya yung tinutukoy ng Word of God. I want you to hear this. Huwag kang matakot. God is calling you out of that situation. Alam mo bakit ka natatakot? Kasi feeling mo yan na yung buhay mo. Feeling mo hanggang dyan ka na lang. And feeling mo okay ka na dyan sa sitwasyon. Sa sitwasyon na yan. But you know what? Si God, kanina ka pa niya kinakausap, that there is more. That there is more. At kung naririnig mo to malinaw sa tenga mo, God is giving you another chance to live a new life. Live a new life. Huwag kang matakot. Na feeling mo, hindi kuya. Natatakot ako kasi baka wala nang iba na pwedeng magmahal sa akin kagaya ng pagmamahal niya. Or pwedeng baka wala nang tumanggap sa akin, kuya, kasi ang laki ng kasalanan ko. Kuya, hindi mo alam kung ano yung magiging epekto nito sa buhay ko pag iniwanan ko siya. Guys, tama ka. Hindi ko kaya. Wala akong kayang gawin o tulong na pwedeng ibigay sa'yo sa sitwasyon na alam mo na walang ibang makakatulong sa'yo. Kaya ayaw mong bitawan. Pero God is telling you today na kaya niya. Kaya ng Panginoon. Kaya kung ikaw to, if you think you're living a double life, God is calling you sa harapan. I want you to close your eyes. Lahat po tayo pikit, taas ang kamay. I'm calling you dito sa altar. Alam nyo po, nasa altar ang presensya ng Panginoon. At ang pagbabagong hinihintay mo na sa harapan. So, if you are living in sin and not pursuing God, and you've been here for the longest time, kapatid, this is your second chance. Huwag mong pakawalan. I'm calling you. Lumapit ka dito sa harapan. Huwag kang mahiya, huwag kang matakot. Kung ikaw, sumasayaw ka sa Panginoon, kumakanta ka sa Panginoon, tinataas mo yung kamay mo ngayon, pero yung kamay na yan, ginagamit mo rin sa kasalanan, ikaw yun. And God is calling you to go in front and surrender your life again. Repent to God. Come on. Halika na dito. God is calling you. Umalis ka na dyan sa sitwasyon na yan. Come on. I know, marami sa inyo. Marami sa atin. This is your time.
This is your time, kapatid. Tapos na. Tapos na yung double life. God is calling you in front. Come on. Ministers. Kilala mo sarili mo. Ministers ka, matagal na. Pero ginagawa mong taguan yung ministry mo. God is calling you. Maniwala ka. God will do something greater sa ministry mo na hinahawakan. Nantagal mo nang gustong pumutok, sumabog, lumaki. Ayaw mangyari. Bakit? Kapatid, may kailangan kang bitawan para may ma-receive ka. Kung ikaw to, lumapit ka. Lumapit kayo. Come on. Come on. This is your time. Last chance. Last chance. Last chance. Again, kung ikaw to, huwag kang mahiya. Huwag kang matakot. Lapit sa Panginoon. Come on, lapit sa Panginoon. Huwag ka na matakot, kapatid. This is your time. Narinig mo na eh. Narinig mo na, gawin mo na. Narinig mo na. God is calling you. God is telling you, come back. Balik lang kayo. Balik sa Panginoon. Yes. If you are committing adultery, fornication, premarital sex, pumupunta ka sa mga sites na hindi ka dapat pumupunta while you are serving God, ikaw to. And God is calling you back. God is giving you second chances. Matagal ka na sa ministry, ginagamit mo yung bibig mo yung sharing gospel, pero ikaw rin ang tumitira sa leaders mo, sa pastor mo. Ginagamit mo rin yung bibig mo sa chismis, sa slander. God is giving you another chance today. God is giving you another chance today. At kung ikaw to, na matagal mo nang gusto mag-serve sa Panginoon, pero meron kang isang bagay na hindi mo kayang bitawan na sinasabi mo, okay pa eh, masarap pa eh, ramdam ko pa yung joy eh. Kapatid, I know, masarap sa feeling na nagagawa mo yung sarili mong kalooban. But you know what? Mas masarap sa feeling at mas fulfilling yung nagagawa mo, yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Iba yun. Iba yung fulfillment nun. Second chances are here today. And God is here today. And I hope yun narinig mo ngayon. Tapos babaunin mo hanggang may makasalubong ka uli na kasalanan. At sasabihin mo dun sa kasalanan na yun, hindi na ako babalik dyan. Hindi na ako babalik dyan. Tataas kamay natin. I'll be praying for everyone. Taas ang kamay, lahat po tayo. Taas ang kamay, come on. Taas ang kamay. God is here. Lord, kaawa mo kami. Lord, alam ko mahirap bitawan, Panginoon, yung habits, yung nakasanayan na namin. Pero Lord, tataya uli kami sa iyo ngayon. Lord, susuko uli kami. And Lord, tatanggapin namin second chance na galing sa iyo. Lord, change your hearts. Lord, palitan mo ang mga puso. And Lord, help us to be more pursuing. And Lord, tulungan mo rin kami na hindi lang magaling makinig, kundi mas magaling sumunod. And Lord, tulungan mo rin kami na magpakatotoo sa mga sarili namin. And Lord, sana matagpuan mo kami sa sitwasyon na lugmok kami pero totoo kami. Lord, sana sa time na to, Lord, sa time na nagpapakatotoo kami, Lord,
makasalubong namin ang grasya mo, ang pagmamahal mo. Lord, maraming salamat. Lord, lahat ng kamay na nakataas, Lord, linisin mo. Lord, Banal na Espiritu, tulungan mo ang mga kamay na to, Lord, ay hindi na muling hahawak ng kasalanan. Kung hindi magpupuri ng totoo sa'yo, gagamitin namin to, Lord, para mabless ang ibang tao. Lord, maraming salamat dahil mabuti kang Diyos at buo ka. Hindi mo kami kinondemn. Kilala mo kami. At kaya mo kaming katagpuin sa sitwasyon na hindi namin kaya. Kaya mo kaming hanapin sa mga sitwasyon na hindi namin mahanap. And today, may pusong gumagaling. May isipang nababago. May mga kamay na lumilinis. May mga sakit na gumagaling. At may mga desisyon na nabubuo. Pabalik sa inyo ulit, Lord. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat. Maraming salamat, Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.